Nasolusyonan na ngayon ng Lakers ang malaking problema nila sa starting unit mula sa mahinang depensa ngayon dahil sa sunod-sunod na problema ng mga to dahil sa defensive depth nila mula sa perimeter defense. Nakikita mismong isa yan sa dahilan ng pagbagsak nila sa team defense ngayong season at bumaba sila mula sa second seed, nasa pang 5th seed na sila ngayon. Ang Lakers nasa 27 team ngayon sa defensive ranking mula sa nilabas ng ESPN Power Ranking. Dumating si LBJ sa starting kasama si Luka at Tribs, sinasabing bumagsak lalo ang depensa ng mga to sa starting unit nila kasama itong si Hachimura at DeAndre Ayton. Wala silang on-ball defense para sa duo ni Luka at Tribs kasama pa si LBJ. Nababawasan din yung mobility niyan pero kita pa rin nga raw yung hustle at impact niyan pagdating sa defense. May mga chase down block pa rin na nagagawa ngayon itong si Lolo Bron. Ang problema sa starting unit nila, hindi nga raw sapat ang defense ng tatlong yan. Isa pa itong si Hachimura, nakikitang hindi rin sapat ang defensive versatility lalo na sa mga switching at maging stopper sa mga elite guards at wing. Nakalaban nila si Ayton ngayon yung consistent na rim protector sa starting na aasahan sa paint. Ang problema, hindi rin yan nagagawa na maging blocker sa mga elite guards na umaatake sa loob. Yan ang problema na nakikita. Kaya sinasabi na dapat sa perimeter pa lang meron ng mga stopper guard para sa mga elite guards at wing mula sa trees at hindi nakakakuha ng easy shot yung kalaban nila dahil yan nga ang mismong nakikitang problema sa starting unit at bumabagsak sila sa depensa. Dahil isang araw sa pinakamalaking issue sa Lakers ngayon, yung transition defense. Mabilis ang pag-atake ng kalaban pagkatapos ng rebound o turnover. Base sa mga analysis, ang Lakers ang isa sa pinakamahina ngayon sa season pagdating sa transition defense at madalas silang nakakakuha ng mabilis na points sa kalaban bago pa man makapagtayo ng maayos sa depensa sa lineup. Sa ngayon, ang Lakers ginamit itong si Smart sa starting unit kapalit ni Austin Reeves na nasa injury list at isang linggong mawawala yan sa lineup at kitang-kita raw ngayon ang malaking impact nitong si Smart lalo na sa early moment pa lang ng game nila kontra dito sa Phoenix Suns. Katulad na lang ng sinasabi ng maraming analyst na si Marcus Smart nga raw talaga ang missing piece pagdating sa Lakers defense. Si Smart sa first quarter pa lang kasi nakita na yung hustle at aggressive niyan sa depensa. Kaya niyang maging defender mula sa 3-point line at maging stopper talaga sa mga guards at nakita ngayon yan mismo sa starting unit nila na walang Austin Reeves. Nagagawang sumabay ng Lakers ngayon sa defensive rotation na meron ng Suns. Hindi isang top scorer pero si Smart mismo ang nagdadala ng hustle, perimeter defense, switches sa mismong pick and rolls at veteran leadership sa lineup. Bagay na hindi ganun kalimit na nakikita sa ibang Lakers guard lalo nga raw kapag sa starting unit nila na binubuo ng tatlong core. Maraming teams ngayon ang nagpupunta sa positionless defense at versatile guards para maging stopper sa mga scoring wings at combo guards at dito pumapasok yung malaking halaga ni Marcus Smart sa lineup nila. Kaya una pa lang maraming araw talagang analyst ang nagsasuggest kay JJ Redick na si Marcus Smart ang ilagay sa starting unit kasama si Luka at Lebron. Pwedeng araw si Reeves maging primary scorer sa second unit dahil si Smart nga raw yung magpapalakas ng depensa nila sa starting unit lalo na kapag kalaban yung mabibilis na guard at talented perimeter scorer ng ibang teams. Hindi lang mabitawang kasi nitong si Redick ang high offensive na nabibigay ng trio ni Luka, Lebron at Reeves. Kaya pinipilit nitong buuin yan sa starting. Pero hindi nga raw talaga effective yan kahit na malakas yung offensive nila kasi pagdating sa dulo tinatalo pa rin sila dahil mahina nga raw talaga yung defensive depth ng mga to. Tapos kamakailan pa walang Marcus Smart, hindi rin yan ginamit itong elite defender na lang si Vanderbilt. Kaya maraming analyst ang pumupuna dyan kay JJ Redick. Si Vanderbilt kasi ngayon kontra sa Suns ginamit nila merong 15 minutes sa game at meron niyang magandang defensive rebound, hustle at aggressive na depensa mula sa perimeter at 3-point line. Kaya talagang malaki ang nabibigay na impact niyan para masira ang momentum ng Suns at kita yan sa game. Si Smart may 27 minutes ngayon sa Suns after ng injury niya pero hindi nga raw nakikitang malaking problema yan kahit bigyan niya ng mahabang minutes ngayon dahil sa perimeter stop and switch versatility na nabibigay niyan sa game. Meron niyang 7 points,
5 assists, 3 rebounds. Samantalang si Vanderbilt may 7 rebounds, 7 points. Hindi sila high impact sa scoring pero litaw na litaw nga ang malaking impact talaga ng mga yan pagdating sa defensive depth nila. Kaya nakikitang kung mananatili ang ganitong rotation ng Lakers at mabigyan ng mas mahabang minutes pa ang dalawang elite defender na to, paniguradong mas magiging maganda at mas malalim nga raw ang defensive depth ng mga to at mukhang makikita nga raw talaga natin si Smart na mas bagay na ang ilagay dito sa starting unit dahil malaking problema ng Lakers ang depensa pagdating sa trio ni Luka, Lebron at Reeves at itong si Smart ang solusyon